sa ubasan ng Panginoon. Amen? And ako naman po, ang inyong lingkod, ang siyang magbibigay ng salita ng Diyos para sa ating lahat, mga kapatid. And I acknowledge, mga kapatid, and thank the Lord and take the opportunity to thank everyone, mga kapatid, na palaging sumasama sa atin sa prayer. Palakpakan naman natin sila. Salamat sa mga sumasama sa daily, amen, prayer hour na ginagawa natin every Monday to Friday, mga kapatid, at 8 a.m. to 6 p.m. At if you would like, mga kapatid, kahit papulagpas ng 8 a.m. or 6 p.m., mga kapatid, pwede nyo pa rin po kaming samahan at tugunin natin ang salita ng Diyos na tayong lahat ay manalangin, mga kapatid. And I also thank, mga kapatid, Sister Jenny in charge kahapon sa ating prayer and fasting. Palakpakan naman natin sila. Sila Sister Grace, yan. Ilan lang sila pero tuloy ang gawain ng Panginoon, mga kapatid. It will not stop us from, mga kapatid, doing this sapagkat ang Panginoon ay gumagawa. Amen? Ramdam natin ang presensya ng Diyos. Nakikita natin, mga kapatid, ang kanyang mga kamay sa bawat araw, mga kapatid, na ginagawa natin ito. Amen? Salamat sa mga nanay, mga kapatid, na pumunta sa ating prayer and fasting kahapon. Saludo po ako sa inyo sa mga sakripisyong ibinibigay ng bawat isa sa atin. Palakpakan natin minsan pa ang Panginoon. To God be all the glory. Salamat. And without further ado, mga kapatid, ang inyo pong lingkod ay madadala sa inyo ng salita ng Panginoon. Let's all stand, mga kapatid, sa salita ng Panginoon sa umagang ito as I bring the Word of God today, mga kapatid, in 2 Timothy chapter 1, verse 6 to 7, and Revelation chapter 2, verse 4 to 5. Be with me, mga kapatid. Let me, mga kapatid, have your ears. Amen. In 2 Timothy chapter 1, verse 6 to 7 says, "For this reason," amen, "I remind you," sabi ng salita po ng Panginoon according to Timothy, "that you fan into the flame the gift of God, which is in you, through the laying on of your hands." Amen. "For the Spirit of God does not make us timid, but gives," amen, "us power, love, and self-discipline." And in Revelation chapter 2, verse 4 to 5, it says, "Nevertheless, I have somewhat against you." Kanina kino-comment ni Timothy, mga kapatid, yung amen. Sa book of Timothy, mga kapatid, kino-comment tayo ng Panginoon na, amen, meron daw tayong, mga kapatid, gifts. Meron tayong ibinigay ang Diyos sa atin, mga kapatid. And salamat din sa ating Panginoon na pinaalalahanan din tayo ng ating buting pastor kanina. Sabi niya, we have a ministry. He has given us the opportunity. Amen. Ibig sabihin, may gifts tayong ibinigay ang Panginoon sa atin, may talento tayo. Pero sabi niya sa Revelations chapter 2, verse 45, "Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first work, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent." Amen. Tayong lahat po ay manalangin. Lord, salamat sa iyong biyaya na muling makatayo sa iyong harapan. Hallelujah, Lord, sa iyong mga dinalang salita, kami po ay, hallelujah, nang nagbubulay-bulay, Panginoon. We are searching to the truth of your words today, Panginoon. Hindi namin alam, Panginoon, hallelujah, kaya't ikaw ay magbukas ng aming mga kaisipan, ng aming mga spiritual eyes, Lord. Search our hearts. Hallelujah. Deepen us, hallelujah, into this life of spirituality, Panginoon. Tulungan mo kaming maunawaan ang bawat salita mo, O God. Hallelujah. Sa umagang ito, we are nothing, we don't have any understanding upon your words. But by your grace and by your love, Panginoon, and by the wisdom, O God, hallelujah, that you have led to your,
Hallelujah, sa iyong lingkod, Panginoon. Hallelujah, ikaw ay mangusap sa bawat isa sa amin. Hallelujah, kausapin mo kami, Panginoon. Search our hearts, Panginoon. Hallelujah. At minsan ka pa, Panginoon, magbukas ng aming mga puso upang patuloy naming makita at maunawaan ang iyong mga salita. Sa likod nito ay pagpapala, Panginoon. Hallelujah. At ang iyong habag na nais mo kami, Panginoon, na kausapin. Salamat po sa iyong biyaya, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, na naririto, O God. Hallelujah. Charge your angels to protect us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Praise the Lord Jesus. Come on, let us worship the Lord. Hallelujah! Give Him the highest praise. Hallelujah! 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 Praise God! Praise God! Praise Jesus! You are worthy, Lord! You are holy, oh God, Jesus! We thank you, God! Hallelujah! In the name of Jesus! Amen and amen. And may I give you the title of the preaching today, mga kapatid, by the word, rekindle the fire. And you may be seated, mga kapatid. Praise the Lord. Rekindle the fire. Amen. Ang mga kapatid, meron po minsan na pagkakataon sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Amen. Naalala ko yung sinabi ni Sister Minmin kanina habang kami nagdi-devotion ng mga leader. Sabi niya, yung cheer daw nila ay ganito. Amen. Iba, yung pagkalakas-lakas, mga kapatid, at pagkainit-init, nung sila na yung naglalaro, mga kapatid. Diba, mga kapatid? So, may mga times sa buhay natin na ang tapang-tapang natin, mga kapatid. At meron naman pagkakataon na we are so timid, mga kapatid. Amen? Naranasan nyo na po ba yan? Yung bang may pagkakataon na hindi ka magpapatalo. Sabi nga ni Pastor, entitled na entitled. Amen? Pero, darating din tayo sa pagkakataon na we slow down. Amen? We slow down, mga kapatid. Minsan nahihirapan talaga tayo. But, sabi nga, let us return to the passionate, Spirit-filled relationship with our God. Amen? Praise the Lord. So, that is normal. Lagi natin sinasabi, it's okay not to be okay. But, I want you na dugtungan natin yon. It is okay not to be okay, but it is not okay to continue to be not okay. Nagets niyo po ba? Parang yung tinuro lang ng English teacher ko. Pag may problema ka, huwag mong problemahin yung problema. Hayaan mong yung problema, ang problema sa... Abala na kayong kumuha. Alam ko naman naiintindihan niyo yung ibig ko sabihin, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, sa ating text, sabi po ay, we need to have a fresh fire. Sabi ni Pastor, nakakailang fire ka na. Sana naman wag ako masunog dito, mga kapatid. So, sabi nga, mga kapatid, we need a fresh fire. Diba? Ang tinutukay natin dito, mga kapatid, is yung our spiritual life na unti-unti na dala ng mga sitwasyon, ng mga problema, ng mga pagkakataon ay nadidiminish, mga kapatid. Nagsislow down, mga kapatid. But one thing for sure, mga kapatid, dapat everyday there is a fresh fire, mga kapatid. Amen? Parang ano lang yan eh. Pag naligo ka, di ba? Oo, di ba? Sino yung naliligo? Praise the Lord. Pagka talagang ligoan ang pinag-uusapan eh. Diba? Tingnan niyo po yung sinabi sa Revelation chapter 3 verse 15 to 16. Sabi ng Panginoon, I know your deeds. Naku, alam daw ng Panginoon yung ginagawa natin. That you neither cold nor hot. I wish you were one or the other. Kaya lang, ang masakit, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, ayoko ng ganon. Sabi nga natin, ayaw ng Panginoon nun. Tandaan natin yan, mga kapatid. Ayaw niya ng malamig ka, tapos mag-iinit ka. Ayaw niya nung maglilingkod ka, nasa church ka palagi, tapos bigla kang mawawala.
So, dapat daw ang paglilingkod natin ay tuloy-tuloy sa Panginoon. Dapat, ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, hindi gusto ng pastor natin, hindi gusto ng president natin, hindi gusto ng mga magulang natin, kundi gusto ng Panginoon, mga kapatid. Kapag malamig ka, ay magpakalamig ka na lang. Pero pag mainit ka, faithful ka, ay ipagpatuloy natin yan, mga kapatid, at higitan pa natin yan, di ba? Sabi nga. Kaya kailangan daw, mga kapatid, magpatuloy daw tayo. Sabi niya, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. There are times, mga kapatid, na pag umiinom tayo ng tubig, anong gusto nating iniinom natin? Malamig, di ba? Malamig gusto natin. Pero, may times naman na gusto natin may halo. At naranasan natin na kapag hinalo natin yung malamig sa mainit, di ba ang hirap inumin? Nakasimangot si Sister Ruth. Di ba ang pangit talaga, mga kapatid? Try nyo mamaya. Ba? Sana nagkape na lang tayo, di ba? Praise the Lord. Pero sabi, mga kapatid ng Panginoon, ayaw nyo daw po ng hot nor cold, mga kapatid, because, mga kapatid, yan daw po ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Di ba? Imagine nyo, mga kapatid, yung pag nagka-campfire, tapos, mga kapatid, malamig. Diba? Sino na rito nakaranas ng campfire? Siguro naman sa'yo't meron, diba? O, diba? Malamig yung panahon. So, kapag malakas yung flame, mga kapatid, kapag malakas yung apoy, diba, sa campfire, anong ginagawa natin? Diba mas gusto natin lumalapit? Diba, mga kapatid? Pero mga kapatid, there are times na yung pinoprovide, mga kapatid, ng flame, amen, sa campfire, mga kapatid, di ba, nagsuslow down yun? Namamatay hanggang sa mawala, di ba? So, ano nararamdaman natin? Di ba, parang nawawala din yung warmth. Nawawala din yung init na nararamdaman mo doon, mga kapatid. At eventually, mga kapatid, yung flame na yon magto-turn into parang mga uling at abo. Diba? Tapos, wala na. Wood na lang siya. Tapos yung attention doon, mamamatay na, mawawala na lahat. So, nasa na ngayon lahat nung nasa campfire? Diba aalis doon sa flame, mga kapatid, aalis silang lahat doon. Ganon din tayo sa spirituality natin, mga kapatid. Kapag ninineglect na natin yung prayer life natin, yung worship natin, at especially the infilling of the Holy Spirit, mga kapatid, doon na nag-uumpisa, mga kapatid, na tayo po ay lumalayo sa gawain ng Panginoon. So we need a fresh fire, mga kapatid. Anong sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid? God calls us to keep the fire burning through a consistent, passionate relationship with Him. Kamusta ang ating relasyon sa ating Panginoon? Kamusta yung spark kay Lord? Amen? Baka gusto lang natin magkaroon ng spark sa iba. Amen? Hallelujah, mga kapatid. Ang sabi po ng Panginoon sa kanyang mga salita, let us keep the fire burning, mga kapatid. Kamusta na po yung apoy, mga kapatid, ng ating paglilingkod? Kumusta na, mga kapatid, yung apoy ng paglilingkod natin sa pananalangin? Kumusta na yung apoy ng paglilingkod natin sa ating pagpupuri, mga kapatid? Kamusta na yung apoy, mga kapatid, ng paglilingkod natin? Hallelujah, ng pagsisik natin ng Holy Spirit sa bawat paglilingkod natin sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, ay nais niya na nakikita niya yan, mga kapatid. That is, mga kapatid, the fire that is burning, that is lighting, mga kapatid, that gives us warmth, amen, into our relationship with Him. So, rekindle the fire in our prayer. Amen? Praise the Lord. So, salamat muli, mga kapatid. Kaya ako in-acknowledge kanina, mga kapatid, yung nagpe-pray. Salamat sa kanila sapagkat nagpapatuloy ang apoy sa tahanan ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Nananahan ng Diyos sa lugar na ito sapagkat may mga anak ng Diyos na nagpapatuloy manalangin. Amen. Nagpapatuloy na mag-sacrifice ng kanilang time and effort. Pinagpapalit, mga kapatid. Hallelujah. Yung sandaling yon, basta makaluhod lamang sa harapan ng Diyos. In James chapter 5 verse 16 says, the prayer of a righteous person is powerful
and effective. Hallelujah. Grabe mga kapatid, yung word na powerful. Sabi, it is dynamic. Amen. Explosive, mga kapatid. Hallelujah. Hindi lamang natin nakikita. Akala natin pag lumuluhod lang tayo, napapagod yung tuhod natin sa pagluhod. Pag lumuluhod lang tayo, mainit sa church. Na kapag lumuluhod lang tayo, mga kapatid, iniiyak lang natin sa Panginoon. At may mga pagkakataon na halos ayaw nating magsalita sa harapan ng Diyos. But one thing for sure, I want to remind you today, mga kapatid, that your prayer is powerful. Your prayer is dynamic and explosive in the sight of the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Makapangyarihan ang iyong panalangin, kapatid. Huwag nating pabayaan, mga kapatid, yung ini-a-utter natin dyan, mga kapatid, yung iginigroaning natin sa spirit sa harapan ng Panginoon habang tayo nananalangin ay napaka-epektibo. Minsan hinahanap natin ang solusyon sa labas. Minsan hinahanap natin ang sagot sa ating mga kaibigan, kapatid. Minsan hinahanap natin sa sarili nating kakayanan ang mga bagay na kaya nating gawin sa harapan ng Panginoon. But I want to tell you today, mga kapatid, prayer can do something, mga kapatid. Prayer can reach someone, mga kapatid. Prayer, mga kapatid, can succeed in the sight of the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Just like in the biblical story of Elijah, which he has a fervent prayer in 1 King 18, chapter 36 to 39, mga kapatid. You know the story. I don't have to tell you all of it, mga kapatid. But Elijah prayed passionately for God to reveal His power before the prophets of Baal. Amen? Nagkaroon na mga kapatid ng hamunan ng mga propeta, mga kapatid, hamunan ng mga Diyos na pinaglilingkuran, mga kapatid. Hallelujah. Sinong mas magaling at sinong mas makapangyarihan? Hallelujah. Ganyan ba tayo sa harapan ng Panginoon? Lord, alam ko, ikaw yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Alam ko, ikaw yung pinakamagagawa, higit sa kakayanan ko, higit sa mga bagay na meron ako. Amen. Ganyan ba tayo katulad ni Elijah, mga kapatid? Kapag nananalangin tayo, pag lumuluhod tayo, hindi lang tayo tahimik, mga kapatid, at parang walang-wala tayong hope, mga kapatid, pag lumuluhod tayo, mga kapatid. Amen? Danas natin yun, mga kapatid, na pag tayo lumuhod, pakiramdam natin, last resort ang Panginoon. Ito na lang ang magagawa ko, Lord. Ito na lang yung kaya kong gawin. Pero hindi, mga kapatid. Baguhin natin yung attitude natin sa pagpe-pray. Yun ang pinakamalaki ang magagawa, mga kapatid. Yun ang unahin natin, mga kapatid. Sapagkat sa iyong pananalangin, kapatid, gusto kong malaman mo, gumagawa ang Panginoon. Inire-reveal niya yung kapangyarihan niya. Yung pagiging sovereign at mataas niyang Diyos ay ipapahayag niya sa marami, mga kapatid. His prayer was not a casual or routine. It was bold and filled with faith, mga kapatid. So habang pag tayo'y mananalangin at lalapit sa harapan ng Panginoon, i-prove natin, mga kapatid. Let us send fire from heaven. Amen? Let us send and, hallelujah, send the fire, mga kapatid, that can consume our offerings. That can consume, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Yung mga bagay na ipinapanalangin natin sa kanyang harapan because He is true, mga kapatid. Sabi kanina ng ating buting pastor sa ating devotion, He is the truth, mga kapatid. He can reveal anything, mga kapatid. Kaya patuloy nating i-acknowledge ang Panginoon, mga kapatid, sa ating pananalangin. Elijah's prayer, mga kapatid, shows the fervent prayer, mga kapatid, a faith filled with prayer that calls down fire of God to go down to Him, mga kapatid. Hallelujah. Patunayan natin, mga kapatid, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Na kaya, mga kapatid, na gawin ang mga bagay na ito sa ating harapan. Amen. Hallelujah. Para lang yang, mga kapatid, magandang kotse. Sinong dito ang mahilig sa cars? Ayan, nakikita na natin. Ano ang paborito niyong kotse? Ha? Fully paid na ko. Tama. Magaling ka dyan, Brad. Siyempre, yung gusto mong pagkakotse mo na. Diba? Ako, jeep ako, mga kapatid. Hindi po jeepney. Yung mga truck po, mga kapatid, na 4-wheel drive ang mga
maganda sa aking paningin, yung malalaki at mas matangkad pa sa akin na kotse, mga kapatid. Pick-up trucks, like that, mga kapatid. Yung panglaro. Pang gaming, mga kapatid, na cars. So, isipin natin, sino rin mahilig sa kotse? Anong pinakagusto nyong kotse? Isipin nyo, may kotse na kayo. Wow, may jeep na ako, sister. Blue. Royal blue. Nagdidim, parang nagbablack. Ayan. Ayoko ng armored car. Di ba, na lang, di naman akin yun. Praise the Lord. Di ba? Isipin nyo na lang, may pinakamagandang kotse kayo sa lahat. Yan, dinadrive nyo yan, mga kapatid. Parang kami ni Pastor Jun. Pagka nagbabiyahe kami, ang tinitignan lang namin yung mga kotse sa kalsada. Yan. Tapos binibiro namin, mga kapatid, di ba? Kahit na sports car ka, magkatabi pa rin tayo. Di makaharurot sa skyway, mga kapatid. Di ba? Picture out lang natin, may maganda tayong kotse. Di ba, may Jeep ako, tapos may Ford kayo, o may Audi kayo, o di ba, may Ferrari kayo, lahat na ng kotse, banggitin niya. Tapos, syempre, di ba, may gas dapat yan. Sino ba naman ang ayaw ng kotse na walang gas, mga kapatid? Ay, sino naman gugustuhin ng kotse na walang gas? Di ba? Syempre, dapat full tank. Sabi nga ni Brother Mark, dapat fully paid yan, di ba? Dapat bayad na. Kasi mahirap magbayad ng monthly. Praise the Lord. So, gaano man yan kaganda? Take note. Gaano man yan kamahal? Ilang milyon ba ang jeep? 7? 10? 5? Mga 5. Mura pa pala yun. May mas mahal pa. Patrol, 7. 7, tama, Mi? 7.5, patrol man yan. 10 man yan, mga kapatid. Pero, kung wala yung gas, tenga yan sa bahay mo, di ba? Palamuti lang yan, mga kapatid. At hindi magfa-function na maayos yung kanyang makina. Tama ba ako, Brother Jason? Pag walang gas ang isang sasakyan, maaaring, ang tawag doon, kumatok, masira, mga kapatid. Kapag hindi siya, pinaaandar. Ganyan din tayo sa pananalangin, mga kapatid. Diba? Parang siya yung fuel natin. Tayo yung kotse. Hindi gumagana ang isang Kristiyano kapag walang prayer. Kapag walang prayer life, mga kapatid. I am not telling you this because I am the head of the ministry of prayer. But I am telling you this under the presence of the Lord, mga kapatid. Under His power, mga kapatid. Na tayong lahat ng mga Kristiyano ay dapat gumana kasama ang ating mga pananalangin sa Kanyang harapan. Prayer is the fuel that keeps our spiritual life. And without it, we lose our power. We lose our direction and we lose our intimacy with the Lord, mga kapatid. Kaya palagi nating tatandaan, mga kapatid, hindi man kayo dito pumupunta everyday, hindi man kayo yung lahat ng nagagawa, mga kapatid, yung mga bagay na ito, pero gusto kong i-assure sa inyo na kapag tayo po ay nagpe-pray, tayo po ay gumagana ng tama sa harapan ng Panginoon. Bakit tayo nagugulumihanan? Bakit tayo nagwo-worry? Bakit minsan hindi natin alam yung gagawin natin? You need to pray, kapatid. You need to kneel down, mga kapatid. You need to call on the name of the Lord in prayer, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. So develop a consistent prayer routine, mga kapatid. Use our prayers, mga kapatid, to ignite, mga kapatid, and rekindle the fire that the Lord has given us. This is the answer, mga kapatid. Hallelujah. Prayer, the scripture, mga kapatid, to strengthen us. Yan. Di ba, mahilig tayo magbalik ng salita ng, di ba, Lord, sabi mo, ibibless mo ko. Andali natin yan sa pananalangin, mga kapatid. Amen? Huwag lang sa mga taong kadibati natin, mga kapatid, kundi tumungo po tayo, mga kapatid, at i-align ang ating mga sarili sa pananalangin. Reignite our prayer life. Amen? Sabihin nga natin, reignite. Rekindle and reignite means, mga kapatid, ay ibalik yung dati nitong init, mga kapatid. Amen? I-revive, mga kapatid. So, we reignite our prayer life. Be consistent, mga kapatid. Have the depth of it and a scripture-based prayer.
Ibig sabihin mga kapatid, maglaan tayo ng oras, panahon. Amen. We hope mga kapatid na ang church na ito na nabuhay, amen, na itinayo ng Diyos sa pananalangin at pag-aayuno ay nagpapatuloy na manalangin at mag-ayuno mga kapatid. Amen? Amen? Hallelujah. Tayo pong lahat ay magpatuloy mga kapatid sapagkat I tell you, ito po ay hindi lamang dugo at pawis mga kapatid, kung hindi tuhod na nagasgas sa maraming panahon. For 20 years tayong lumuluhod mga kapatid para magpatuloy ang gawain ng Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Kaya patuloy din natin itong gawing consistently. Nagpapakalalim mga kapatid at iniaalay ng ating mga sarili sa salita ng Panginoon. Intercede for the church mga kapatid. Pray for others that allowing the Holy Spirit to guide our request, mga kapatid. Amen? Napakasarap po nung nananalangin ka, lumuluhod ka, na ang mga panalangin mo ay nararamdaman mo na unti-unting umaangat mula sa kalangitan, mga kapatid. Unti-unti mong nararamdaman yung presensya ng Diyos na bagamat para bang nandoon na yung panalangin mo, na parang nandoon na yung request mo sa Panginoon at hinihintay mo na lamang yung sagot, mga kapatid. Hallelujah! Napakasarap maranasan, mga kapatid, ng intercessory prayer, mga kapatid. Lalong-lalo na kung ang ay pinagpe-pray mo yung mga kapatid mo sa gawain ng Diyos. Amen. Lalo na yung pinagpe-pray mo, mga kapatid, ipinipilit mo sa puso mo yung mga pamilya natin, mga kapatid, na hindi pa natatawag ang kanilang mga pangalan ng Panginoon, mga kapatid. O maaaring tinawag na sila ng Panginoon pero hindi pa sila tumutugon. Amen. Sana tugunin na nila ang tawag ng Panginoon sa kanila, mga kapatid. Palakpakan na pa natin minsan pa ang Diyos na buhay. Another, mga kapatid, is rekindle the fire in our worship. I acknowledge everyone, mga kapatid. Nakita ko kayo kanina. Napakagandang pagmasdang. Nagkakaisa tayo, nagpupuri, pumapalakpak. Hallelujah, magkakasama tayo, mga kapatid. Hallelujah. Ang ganda talagang tignan. Sabi nga ng Psalms 102, worship the Lord with gladness and come before Him with joyful songs. Kanina parang yung solemn natin, mga kapatid, kahit gano'n siya kasolemn, pero yung puso natin nag-uumapaw. Overwhelming sa harapan ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Napakasarap maranasan at maramdaman ang presensya ng Diyos. And you know the story, mga kapatid, of Paul and Silas in the who worship in prison. Grabe, kaya niyo ba yun? Mga kapatid, kaya ba natin yun? Hirap, diba? Kaya mong magpuri sa kulungan? Sinong gusto matry? Alam niyo, mga kapatid, isa sa preaching na hindi ko makalimutan kay Pastor Jun is yung imprisoned freedom. Sobrang tumatak yun sa akin, mga kapatid. The imprisoned freedom. Yung malaya ka, pero daig mo pa yung nakakulong. Bakit? Kasi hindi mo nagagawa yung buhay mo, mga kapatid, because tayo'y tali sa kasalanan, hindi tayo makapagpuri, hindi tayo makapanalangin. Daig pa natin, mga kapatid, malaya tayo, nandito tayo, nasa church tayo, pero daig pa natin yung nakakulong. Walang dito sa church, mga kapatid, salamat naman sa Panginoon, sapagkat kanina nakita ko talaga nagpupuri ang mga anak ng Diyos, nagkakaisa, mga kapatid. Amen. Under the presence of the Lord, mga kapatid, talagang ramdam na ramdam mo, mga kapatid, yung pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Pero si Paul, tsaka si Silas, mga kapatid, grabe. Amen. Pagkatapos, siguro, hindi man natin sila nakita sa kulungan, mga kapatid, siguro, kinanti sila doon ng mga jailman, mga kapatid, baka binugbog sila. Lalo na siguro nun kasi sa Roma nangyari yun, mga kapatid. Napakahirap. Di ba ang mga Roman soldiers, kung sino po yung bumugbog kay Jesus Christ at nagpahirap sa Kanya. Sabi nga ni Pastor Jun sa kanyang mga preaching, they are known for cruelty, mga kapatid, and authority. So, grabe, mga kapatid. So, they are beaten in prison. Paul and Silas, kahit na sila'y bugbog na, sarado na siguro yung mga mata, masakit na yung buong katawan, mga kapatid, pasa-pasa na. Pero alam niyo po yung ginawa nila, mga kapatid. Amen?
nagpupuri po sila. Nagpipray po sila, mga kapatid. Tinatawag po nila yung pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Tayo, mga kapatid, sana ganyan tayo, mga anak ng Diyos. Bugbog man tayo, may black eye man tayo sa problema, mga kapatid. Kabit-kabila man ang trials and testing, mga kapatid. Pero makikita tayo ng Diyos na nagpupuri, sumasamba, mga kapatid, nananalangin under His Spirit, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Kahit gaano man tayo talian ng kasalanan, mga kapatid, kahit napakaraming strongholds man ang gustong gumapi sa atin, pero hindi tayo magagapi pagkat ang Panginoon ang kasama natin, mga kapatid. I admonish and encourage everyone to continue to pray and worship the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag nating ibase yung pagpupuri natin sa circumstances ng buhay natin, mga kapatid. Ito po kasi yung ugali natin, nature natin yun na kapag malungkot ka, anong ginagawa mo? Kapag nahihirapan, kapag tayo'y beaten, mga kapatid, kapag tayo'y in pain, anong ginagawa natin, mga kapatid? Di ba umiiyak lang tayo? Di ba nagtatago tayo sa church? Ayaw natin lumabas, mga kapatid, ni ayaw nating makipag-usap. Shout out sa mga nonchalant. Di ba, mga kapatid? Ni ayaw talaga nating magbigkas ng word, ni ayaw nating makipag-usap. Tuwan-tuwa ako sa mga youth, mga kapatid. I'm so proud of them, mga kapatid. Ang saya-saya nila kahapon. Di ba? Kahit na bigo sila. Hindi nila nabag, mga kapatid, ang mga trophies and awards and winnings, mga kapatid. But they are so happy, mga kapatid. Masaya sila at anong ginagawa nila? Nakiki-cheer sila sa iba, mga kapatid. Di ba? Kung maiba-iba pa, uwi na tayo, talo naman tayo. Wala na. Di ba, mga kapatid? Pero, katulad, mga kapatid, ng anak ng Diyos, mga kapatid, na minsan, huwag nating idaan sa kung anong sitwasyon meron tayo. Diba? May pangyayari lang sa buhay natin. Mga kapatid, ayoko nang i-mention kung ano-ano pa yan, pero alam niyo na yan, mga kapatid. Diba? May pangyayari lang, may nangyari lang sa buhay natin. May hindi lang bumisita, may hindi nagbigay ng ganito, may hindi nagkumaos, ayaw na natin mag-church. Pastor, masama pakiramdam ko. Pastor, may bisita ako. Kapatid, Pastor, may gagawin ako. Ayaw na natin lahat, mga kapatid. Pero pag ang pinag-uusapan ay saya, mga kapatid, pag ang pinag-uusapan ay blessing lang, mga kapatid, nasan tayo? Minsan wala rin sa church eh. Diba? Minsan wala rin tayo sa church, mga kapatid. So, wag natin i-base, mga kapatid, na magpe-pray lang tayo kasi may need. Magpe-pray lang tayo kasi kailangan. Kasi prayer night, kasi Bible study, kasi wala pa nga kayo eh. Kami-kami nga lang. Sila-sila nga lang. Diba, mga kapatid? Amen? Sabi nga natin, praise the Lord. Hallelujah. Diba? Huwag nating i-base sa sitwasyon na meron tayo, mga kapatid. Yung worthy natin, yung value natin, huwag nating ipares sa sitwasyon lang na meron tayo, na kapag may problema tayo, wala tayong kwenta. Kapag nahihirapan tayo at nasasaktan tayo, hindi tayo katanggap-tanggap, mga kapatid. O kapag may kasalanan, magtatago tayo sa Panginoon sapagkat hindi tayo worthy. Matagal na tayo, mga kapatid, ginawang worthy ng Panginoon. Diba? We are bought by a price, mga kapatid. We have been ransomed, mga kapatid. At anong pinangtubos sa atin, mga kapatid? Milyon ba? Bilyon ba, mga kapatid? Trillion ba? Hindi pera, mga kapatid. Dugo ng Diyos ang ipinangtubos. Hallelujah! Sa atin lahat. Priceless, mga kapatid. I tell you today, it is priceless, mga kapatid. Walang sukat na halaga ang ipinayad ng Diyos para sa iyo at para sa akin, kapatid. Hallelujah! Para lang maglingkod tayo sa kanyang harapan. Actually, hindi na paglilingkod ito, mga kapatid. It is your gratefulness natin sa harapan ng Panginoon na tayo ay buhay. Na tayo ay Amen, ligtas, mga kapatid. Na tayo ay pinagaling, mga kapatid. Na tayo ay binago ng Diyos. Hallelujah.
Yun na lamang yung kaya nating ibalik sa Panginoon, mga kapatid. Kaya wag nating pabayaan, mga kapatid, yung panahon na dapat ibinibigay natin sa Panginoon. Wag mong sayangin ang iyong oras at panahon sa pagmumukmok, kapatid. Amen. Wag mo nating sayangin, mga kapatid. Amen. Yung panahon, mga kapatid. Ano pa bang gusto natin? Kailangan pa ba ng Diyos na itali tayo, mga kapatid? Kailangan pa ba ng Diyos na ikulong tayo, mga kapatid, sa problema at hirap para lang lumapit tayo sa Kanya? Amen. Kailangan pa ba natin magkaroon ng maraming problema para lang tayo'y mag-pray, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Kailangan pa ba natin, mga kapatid, maranasan ang hirap for us to be able to call on the name of the Lord, mga kapatid. Ngayon ay malaya ka. Ngayon ay malakas ka, kapatid. Ngayon ay bata ka. Ngayon ay may magagawa ka. Kaya magpuri ka sa harapan ng Diyos. Ngayon pa lang na kaya mo pa, kapatid. Dahil kung hindi, magpupuri ang mga bato. Amen. Magpupuri ang mga tao na nais magpuri sa Panginoon. Kung hindi mo yan gagawin, kapatid, patuloy kang tatalian ng kaaway, mga kapatid. Right, amen. Mabigat, mga kapatid, ang tinatalian ng kaaway. Amen? Hallelujah. Mabigat ang may tali ng problema. Mabigat ang may tali, mga kapatid, ng galit. Mabigat ang tali ng hindi pagpapatawad. Pero one thing for sure, kaya kang kalagan ng Diyos sa araw na ito, mga kapatid. Kaya ka, mga kapatid. Hallelujah. Itayo ng Diyos mula sa iyong pagkakagupo, mga kapatid. Hallelujah. Tayong lahat ay patuloy na tumawag sa pangalan ng Panginoon, especially in our worship, mga kapatid. Ang mga song leaders dito, mga kapatid, is not for entertaining purposes. Amen? Hindi kami entertaining purpose dito, mga kapatid. Pag tumatayo kami rito na pagka kami nagkakamali, may pagtatawanan kayo. Na pag kami pumiyok, mga kapatid, ay meron kayong ibabash. Praise the Lord. At na kapag magagaling ang boses at malalamig, amen, ay mako-comfort kayo. No, mga kapatid. That is a no, mga kapatid. Hindi kami naririto, mga kapatid, na worker ministry, mga kapatid, or altar ministry sa harapan ng Diyos para i-entertain ang mga anak ng Diyos, kung hindi para alalayan ang bawat isa sa atin to guide us, mga kapatid, and to lead us for you to be able to come, hallelujah, into the throne of grace of God, mga kapatid. Dapat tayo magpasalamat sa kanila, mga kapatid, sapagkat tayo ay ini-a-usher nila patungo sa Panginoon. Hallelujah. Palakpakan naman natin sila, mga kapatid. Oh, wag lalaki ang ulo, mga mga altar ministry, mga kapatid. Pero I want to tell you lang, mga kapatid, na hindi tayo nandito, hindi tayo nagla-live, mga kapatid, para i-entertain ang social media, mga kapatid. Hallelujah. Ang mga tao dyan, para lang tayo panoorin. Hallelujah. Kung hindi para, mga kapatid, maabot ang lahat ng pagpupuri ng Panginoon, sa pagpupuri sa Panginoon, mga kapatid. Para ma-encourage natin sila. Hallelujah. Na ang ginagawa natin, mga kapatid, ay hindi pag-entertain sa iba, kung hindi pag-a-usher sa kanila para makarating sa kalwalatian ng Diyos, mga kapatid. Wag lang tayong tumayo, wag lang tayong tumitig, mga kapatid, wag lang tayong, hallelujah, parang ang tawag doon, makijam, mga kapatid, praise the Lord. Kung hindi, mga kapatid, yung participation na ginagawa natin ay kasama ng ating puso, kasama ng ating isip, mga kapatid, na nagpupuri sa harapan ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Parang kandila, mga kapatid, na sinindihan mo. Pag sinindihan mo ang kandila, di ba, may silbi siya. Di ba? Kailan niya ba sinisindihan ng kandila? Pag brown out. Ano pa? Pag November 1 daw. Nakikisindi rin talaga kayo, ha? Talaga naman. Ano man yung purpose natin, di ba? Pero nagkakaroon ng silbi yung kandila, di ba? Pagka sinisindihan natin. Pero, without the fire, mga without yung sindi natin, ng fire natin doon sa kandila, di ba?
wala talaga siya, mga kapatid. Ganyan din po sa pagpupuri sa harapan ng Panginoon. Ganyan din po tayo sa pagpupuri sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Amen? So, when you worship God with your whole heart, amen, you invite His presence and the power in your life. Kapag tayo nagpupuri, mga kapatid, akala natin pumapalakpak lang tayo. Akala natin, snising lang natin yung lyrics ng bawat awit, mga kapatid. Pero hindi natin namamalayan, nag-i-invite na tayo sa Panginoon, mga kapatid, para tayo ay puspusin, mga kapatid, para tayo ay tugunin, mga kapatid, para tayo ay yakapin, mga kapatid. Amen? Kaya wag lang tayo, mga kapatid, pag tayo nag-worship, mga kapatid, wag lang tayong tayo ng tayo. Wag lang tayong tingin ng tingin dun sa mga song leader, mga kapatid. Tayo din, mga kapatid, i-invite natin yung presensya ng Diyos, mga kapatid. Tayo mismo sa sarili natin, ilong natin, mga kapatid, yung presensya ng Panginoon. Amen? So, worship, mga kapatid, is also a daily lifestyle. Hindi tuwing linggo lang, mga kapatid. Hindi tuwing may song leader lang. Ikaw din sa sarili mo, kapatid. Ako din sa sarili ko. Amen. Dapat nagpupuri tayo, mga kapatid. Amen. Dapat tayo, mga kapatid, ay meron ding panahon. Hindi lang ito Sunday experience, mga kapatid. Sabi nga ni Pastor Jun nung Wednesday, di ba? Use music, mga kapatid. Use thanksgiving in our hearts, mga kapatid. Amen. Use the scripture of the Lord, mga kapatid, as our personal worship. Amen? Magkaroon tayo ng daily, mga kapatid, hindi pag magba-Bible quizzing lang, youth. Ang mga kids natin, mga kapatid, wag lang tayo magme-memory verse kasi piname-memory verse ni teacher. Di ba, mga kapatid? Palagi tayo magkaroon sa buhay natin at sa sarili natin ng panahon sa Panginoon. This must be a daily lifestyle, mga kapatid. Amen? So, let us allow the Holy Spirit to lead us spontaneously. Ibig sabihin, mga kapatid, talagang sa lahat ng aspeto ng buhay natin, sa lahat ng ginagawa natin, hayaan natin ang Panginoon ang gumawa sa buhay natin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Let's all have a Spirit-filled worship. Amen? Praise the Lord. So, kung tayo man ay nanghihina, mga kapatid, at nakikita natin, napapansin natin na yung worship natin ay nawawala, let's revive our worship. Praise the Lord. So, sabi nga, mga kapatid, amen. Wala na yung notes ko. Sabi nga, mga kapatid, na dapat meron tayong personal worship. Sino rito yung mahilig video okay? Ano nga, amen. Isa yung binibidyo okay niya, i-video okay niya yung words of, yung worship ng Panginoon, di ba? Sabi po, mga kapatid, let's have a worship, hindi lamang sa church, mga kapatid, pwede rin sa bahay, yan, sa inyong kotse, yan, di ba? Dapat ang pinatutugtog dyan, mga kapatid, worship song. Spirit-led worship. Let our worship be genuine and with the Holy Spirit inspired. Yan. Naranasan na ba natin yun, mga kapatid, na habang nagpupuri ka, parang umaangat ka. Papuntang langit, di ba? Gusto niyo po maranasan? Hindi ba po ngayon? Praise the Lord. Pero kidding aside, mga kapatid, napakasarap maramdaman yung pagpupuri mo, nararamdaman mo. Katulad ng sa pananalangin, mga kapatid. Yung parang unti-unting umaangat na may usok, mga kapatid, na papunta sa langit, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, nagkukwentuhan kami sa Prayer Force. Sabi ni Pastora Ninette, Evangelist Ninette de la Cruz, mga kapatid, I miss those times that the Lord shake the place. I also miss the times, mga kapatid, naranasan ko kasi sa isang camp ng mga nanay sa Mother Church, mga kapatid. Naranasan ko po yung times na kami po yung taga-bantay, taga-luto, yan, ganyan, sa mga tatay, sa mga nanay. And then merong, I think yata mga nanay o mga tatay yun, sa San Pablo, Laguna. May mga bundok doon, mga kapatid. Naranasan namin na sa gawain ng conference ng mga nanay, nandito kami ni Mami Christy Arshaga. Kami yung sabi namin, magkakape muna kami. Break. Break namin dalawa. And then, parang pahapon na yan pa-revival service, mga kapatid. Tapos bigla kami, may nakaramdam kami ng, kikilabutan ako. Nakaranas kami ng, parang merong falls
Sino na rito nakaranas ng falls? Yung falls na mataas na parang may bumabagsak na tubig pababa at ang ano niya, boom, ganon. Parang, alam niyo yung falls, bumabagsak siya na bumabagsak. Tapos, ramdam mo mga kapatid yung dagundong. Yung dagundong yun. So, naranasan namin, sabi na ni Ninang Chris, may malapit ba na falls dito? Sabi ko, Ninang, nagpupuri na po yata yung mga nanay yata, yung mga tatay. So, sabi kong ganun sa kanya, Ninang, nagpupuri na po. Ha, nagpupuri? Bilisan mo magkape. Sabi niya sa akin ganun. Punta tayo. kakamadali namin. Yun na pala ay altar time, mga kapatid. At nagpupuri na, sobrang pagpupuri na ng mga nasa altar workers at saka yung mga delegates, mga kapatid. At sabi nila, naranasan nila na parang may nakita silang anghel na bumababa, mga kapatid. At merong tubig nag-i-splash. So, same kami nung naranasan, mga kapatid. Sobrang overwhelming yung pakiramdam. Nakakamiss yung ganun, mga kapatid, na habang nagpupuri, bumababa ang presensya ng Panginoon, mga kapatid. At tayo naman, ang mga anak ng Diyos na nagpupuri, umaangat naman ang ating pagpupuri papunta sa langit. Amen? I miss those times, mga kapatid. Hallelujah. I miss those times, mga kapatid, na maranasan yung mga ganun. At yung one time pa, mga kapatid, naranasan ko naman ito sa Pilar. Mga kapatid, there is a time na si Pastor Jun ay nagpipreach, and then I saw a table. Mahabang table, palabas, papunta sa labas. Mga kapatid. Tapos, mag-aano na rin nun si Pastor Jun, magpapa-altar calling. Nakakita ko, habang nag-end siya sa preaching niya, sabi ko, Pastor, nakakita po ko ng ulap sa pulpit, and then may mahabang table, pero walang kumakain. It struck my heart, mga kapatid, na ngayon ko lang nare-realize yung mga visions na ibinigay ng Panginoon, yung mga times na may pangungusap ang Diyos, mga kapatid, na kapag pala tayo ay nagpupuri, mga kapatid, tayo ay iniimbitahan sa unahan, nag-altar calling, mga kapatid, nakaredy po pala ang hapagkainan ng Diyos. Amen? Nakaredy po ang pagkain ng Panginoon. Nasa sa atin na lang kung sino ang uupo at tatanggap. Amen? Sa Panginoon, mga kapatid. At nakaredy ding ibaba ng Panginoon ang kanyang Holy Spirit patungo sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen? Kaya maging sensitive tayo, mga kapatid. Let us have a spirit-led worship, mga kapatid. Gawin natin, mga kapatid, ipursu natin na maging genuine ang ating pagpupuri. Hallelujah. At hindi ito a mere performance or a routine. Let us give thanks and praise God for who He is and not just for what He does. Amen? Huwag nating ibase ang ating pagpupuri sa kung anong circumstances na meron tayo sa Kanyang harapan. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. So, by this time, mga kapatid, I am giving you the rekindle the fire of the Holy Spirit. Amen? Praise the Lord. So, I hope, mga kapatid, na ang bawat isa sa atin ay nabautismuhan na sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon. Lahat naman po dito na, no? Mga kapatid, wala na tayong bisitas. At kung sino man po, mga kapatid, ang nagnanais na magpabautismo pa, mga kapatid, bago tayo mabautismohan ng Espiritu ng Diyos, sabi nga ng Acts chapter 2, verse 1 to 4, when the day of the Pentecost comes, they were all together in one place. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enables them. Tingnan niyo, mga kapatid, bago po makarating tayo sa Acts chapter 2, verse 1 to 4, na infilling of the Holy Spirit, saan po sila galing? Galing po sila sa upper room. They are praying. 150 of them or more, the disciples, the LMs, mga kabataan, mga kapatid, ay nagkakaisa na tumungo, mga kapatid, sa upper room because yun po ang bilin ng Panginoon. Sabi niya, wait for me there. Diba? At
Sila pong lahat ay naghihintay sa Panginoon, mga kapatid. Silang lahat, mga kapatid, ay habang naghihintay ay nananalangin, nananatiling nagpupuri, mga kapatid. Nagkakaisa. They are united, mga kapatid. Amen. I hope sa atin, hindi lang tayo united sa pangalan, mga kapatid. United tayo. Amen. Sa Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Amen. So they are in one accord, mga kapatid. Sila'y nagkakaisa and they are together in one place. Amen. Sila ay nasa iisang lugar, walang lumalabas, walang kung saan pumupunta, mga kapatid. Walang kung saan, mga kapatid, nakikita. But they are all together in one place. All of them, they were all praying, they were all worshiping, they are all waiting for the Holy Spirit to come, mga kapatid. At nang dumating na nga, mga kapatid, amen. Hallelujah. Sa panahon na ito ng Pentecostes, mga kapatid, after they are praying and waiting for the promise of the Holy Spirit come. Amen? They were filled with boldness and with power. Amen? Hallelujah. Habang tayo, mga kapatid, naglilingkod sa harapan ng Panginoon, wala tayong ibang gagawin kung hindi mananalangin, wala tayong ibang gagawin kung hindi magpuri, magbasa ng salita ng Diyos, magpakatibay at magpakalalim at magpakapuspos ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Amen. Wag nating iisang tabi, mga kapatid, na tayo po ay mga puspos ng Espiritu ng Panginoon. Sapagkat hindi lang yan ipinangako, mga kapatid, we need this fresh infilling of the Holy Spirit to walk in power and in boldness, mga kapatid. Kaya tayo nahihirapang maglingkod sa harapan ng Panginoon. Kaya nahihirapan tayong mag-step up, mga kapatid, sa opportunity na ibinibigay ng Panginoon. Kaya tayo nahihirapan, mga kapatid, amen, na magpatuloy sa gawain ng Diyos. It is because dumidilim na, mga kapatid. Amen. Nawawala na yung init ng apoy ng Holy Spirit sa ating mga buhay, mga kapatid. We need this fire, mga kapatid. Amen. Para, mga kapatid, yung fire, mga kapatid, na kailangan, mga kapatid, ng oxygen. Diba? Yung sa flame. Alam niyo po ba yung, sino na nakakita dito ng Coleman? Wala pa. Sa pangmahirap lang po kasi yon. Alam niyo po yung Coleman, yung ipapump mo muna siya. Yeah, Petromax. Ipapump mo muna siya, kailangan niya muna mag-create ng oxygen, ng gas. Yeah. Hindi po. So yun, mga kapatid. So sa mga nakakaalam, ay paliwanag nyo kay Rhea. Di ba? Kapatid, yun, mga kapatid. A fire needs oxygen to burn brightly. Without the flame, mga kapatid, nakaka-suffocate po yun. So parang i-fill in niya lang yung air and then masusuffocate ka. But God keeps us, our spiritual flame, alive. Amen? So, kailangan natin ng Panginoon, mga kapatid, because God is a Spirit and He is the Spirit Himself, mga kapatid. When we still in the Spirit, our fire weakens, mga kapatid. Diba? Parang yung apoy lang ng kandila, mga kapatid, diba? Pagka namamatayan or yung apoy mula sa nagbabaga, mga kapatid, na charcoal, mga kapatid. Pag namatayan, mahirap na yan pabagain ulit. Diba? Sino na rito ang marunong mag-ihaw? Mabilis lang tayong kumain. Pero yung magpaapoy ng uling, X tayo dun. One time, mga kapatid, mag-iihaw kami ng mga bata. Ako po yung nakatoka sa pagpapaapoy ng uling. Diyos ko, hindi ko alam kung mga ilang lighter na yung naubos ko. Hanggat hindi ko siya, mga kapatid, nalalagyan ng mga papel, ng something stuff, mga kapatid, na kailangan kong mapabaga yung uling, mga kapatid. Lahat na ginawa ko. Parang may kaaway lang, lahat na ginawa ko. Lahat na. Diba? May times tayo ng ganyan, diba? Lahat na. Inilapit natin sa harapan ng Panginoon, diba? Ang hirap pabagain. Kaya wag tayong lalayo sa apoy.
Huwag tayong lalayo sa Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong lalabas sa gawain ng Panginoon. Kasi ang hirap ng ibalik talaga, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, ang sabi ng salita ng Panginoon, sabi ni Timothy, fan it. Paypayan natin yan. Kailangan natin talaga ng effort, mga kapatid. Kailangan natin magpakatibay, magpakalakas. Kailangan natin ng sakripisyo, mga kapatid, para magpatuloy tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Are you ready, mga kapatid, to sacrifice for the Lord? Are you ready to do work, mga kapatid, sa harapan ng Panginoon? Just to keep the fire, mga kapatid. Hallelujah! Para lang mapabaga natin yung mga sarili. Paypayan nga natin yung mga sarili natin. Baka ngayon mag-apoy na tayo. Pero, tanggalin na kaya natin tong aircon na to, Kuya Tolit. Mukhang hindi nag-aapoy nanlalamig. Kasi ang alam ko, mga kapatid, nung nag-uumpisa tayo sa GEM, nag-uumpisa tayo sa May Ipil, mga kapatid, wala naman tayong aircon Pero nung nag-aircon tayo, mga kapatid, bakit parang unti-unti na kayo nanlalamig? Di ba, mga kapatid? Praise the Lord. So, sana, mga kapatid, yung daily surrender natin sa Holy Spirit, mga kapatid, yung flesh natin, mga kapatid, amen, ay alisin natin, mga kapatid, ba't tayo ay mag-renew ng obedience sa harapan ng Panginoon with the Spirit? Hallelujah! Na tayo po ay araw-araw nito, mga kapatid, pababagain. Amen? Ready na ba kayo, mga kapatid? Hallelujah! Kayo po ba ay handa na, mga kapatid? At ang sabi ng salita ng Panginoon, hallelujah, para tayo ay mapabaga ng Espiritu ng Panginoon, return to your first love. Mga kapatid, ang sabi ng Revelation chapter 2 verse 4 to 5, yet I told you this against you. You have forsaken your first love. Hallelujah. The first love that you had at first, considered how far you have fallen. Grabe. Matindi daw po yung kinalaglagan, mga kapatid, ng church na ito. Considered how far you have fallen. Repent and do the things that you did at first. Can we make a rewind bang tawag dun? Can we make a rewind? Kailan po tayo tinawag ng Panginoon? Kailan tayo nag-say yes sa Panginoon? Late 1999. Going 2001. 2000, mga kapatid. Ano yung madalas nating ipinapanalangin sa Panginoon? Ano yung madalas nating sinasabi sa Panginoon? Ano yung usual na attitude natin sa worship, mga kapatid? Remember your first passion for God. Alam niyo po yung passion. Kagabi, mga kapatid, nag-usap kami ni Pastor Jun about our best friend, mga kapatid, si Kuya Alex. So, he is in the hospital and I thank the Lord, mga kapatid, na okay na siya. He had a stroke, mga kapatid. Kagagaling lang niya sa operation, heart operation, mga kapatid. Open heart operation, a major operation, surgery, mga kapatid. And then, suddenly, nakaranas po siya ng stroke. And mabigat po sa puso namin ni Pastor Jun, pero salamat sa Panginoon dahil unti-unti na po siya nakaka-regain ng strength. And marami lang pong test and kailangan niyang pagdaanan. And then, he will go out na, mga kapatid, hopefully today. Salamat sa Panginoon. And kailangan niya na lang niya ng fast recovery and medication. Isama niyo po siya, Alex Escoto and Sister Lani, for the comfort of the Lord and provision. And sabi niya, naawa siya sa kaibigan niya. And then, sabi niya, bigla siyang nagsalita ng, ang galing ng mga doktor, sabi niya. Sabi niya, ang galing ng mga doktor, no? Bakit nila nakakaya yun, ma? Kasi tayo man lang din, masakit sa puso natin, nakikita yung mga mahal natin sa buhay na na-hospital sila, nakakaranas sila ng ganun. May konti kasing damage sa kanyang brain, mga kapatid. Katulad din kay mama nung na-stroke siya. So,
Pag pala na-stroke ang mga tao, ingat po tayo mga senior citizens natin. Kapag po na-stroke ang isang tao, 3 bagay yung nangyayari sa kanya. Ang damage po niya, kung hindi complication sa mga inner organs, sa brain po. So, pagka na-stroke po, may pumipitik na mga ugat sa brain. 3 klase po yung nangyayari. Pamamaga, then pagbabara, at yung pagputok nung ugat. So, salamat sa Panginoon kasi yung kay mama, naging magalang siya. Nag-swollen lang siya and then nakuha siya ng antibiotics na mga gamot. To God be all the glory. Then yung kay Kuya Alex din, mga kapatid. So, may mga times na mayroon siyang nalilimutan sa memory niya. So, yung mga alaala na konti, mga kapatid, akala natin amnesia lang yun, hindi, mga kapatid. So, may konti yung So, sabi naman ng doktor, mga kapatid, it will go well in therapy. And, hindi man siya 100% sure, but sa therapy, makukuha siya at mapapaayos, mga kapatid. So, salamat sa Panginoon. Di ba? Gaano kagaling ang Panginoon? Hindi mga doktor yun, mga kapatid eh. Gaano nakaka-amaze ang Panginoon, mga kapatid. Na yung passion ng mga doctors na yon, nagbe-benefits tayo, mga kapatid. Ginagamit niya yung mga doctors na yun. Tayo, mga kapatid, ano ba yung naging passion natin sa Panginoon? Nung una tayong tinawag ng Panginoon, mga kapatid. Di ba halos tumira tayo sa simbahan? Halos tumira tayo sa simbahan. Everyday may gawain tayo. I remember. Everyday may gawain tayo. May Bible study ng weekdays, mga kapatid. May visitation ng araw ng Friday at Saturday. May hayo ng evangelism day, mga kapatid. Pag Saturday, pagtapos ng mga Bible studies, and Sunday, mga kapatid. Hindi tayo nagre-reklamo sa harapan ng Diyos, mga kapatid, pag tayo ay gagawa. Amen? I remember, mga kapatid, yung times, mga kapatid, na kahit napagod na tayo sa Bible study, hallelujah, hindi tayo napapagod na bumisita sa mga kapatid natin sa gawain ng Panginoon at kumustahin sila. Minsan may dala-dala pa tayo, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos na tayong lahat, mga kapatid, ay ginamit niya nung times na yun. How about us, mga kapatid? Nasaan na yung passion natin, mga kapatid? Nasaan na yung passion natin na gustong-gusto natin, mga kapatid? Meron tayo sa harapan natin dito ng mga gamit, na mga ibibigay sa harapan ng Diyos. Kulang na lang yung bahay ni Sister Eve nandito sa church, mga kapatid. Ganyan siya ka-passionate, mga kapatid, kapag nagbibigay siya. Tayo, mga kapatid, anong passion natin sa harapan ng Diyos? Amen? Meron, mga kapatid, na ang passion niya ay mag-share ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Kahit hindi araw ng evangelism, kukuha ng tracts sa ushers, pupunta sa labas at mamimigay ng tracts, mga kapatid. Because his passion is to share the word of the Lord, mga kapatid. Tayo, mga kapatid, anong passion natin sa harapan ng Diyos? Is this diminishing, mga kapatid? Namamatay na po ba, mga kapatid, ang ating passion sa Panginoon? Are we distracted, mga kapatid, with complacency? Hallelujah. Are we not having time, mga kapatid, or spending time with His Word and share His love? Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa kanyang mga salita, go back to your first love, mga kapatid. Go back to the first thing that you have been doing since the day, mga kapatid, na tinawag tayo ng Panginoon at minahal natin ang kanyang mga salita, mga kapatid. Yung panahon na hindi tayo napapagod sa gawain ng Diyos. Yung panahon, mga kapatid, na kaya nating mag-ubos ng oras sa pananalangin. Yung mga panahon, mga kapatid, na kaya nating ibigay. Hallelujah! Ang ating mga tinatangkilik sa harapan ng Panginoon. Go back to your first love, mga kapatid. Hallelujah! Ang sabi pa, mga kapatid, surround yourself with fire starter. Meron pala mga fire starter dito. I remember sabi ni Brother Leonard, nung dumating si Ate Carla, pumalik. Ang alin? God user. Ang Panginoon talaga yun, kapatid. Amen. Ginagamit na,
yung mga fire starter, ginagamit ng Panginoon para bumalik, mga kapatid, yung passion natin, yung apoy, mga kapatid. Kaya sumama tayo, mga kapatid, sa mga taong kayang ibalik yung passion natin sa Panginoon. Amen! Kaya binawal tayo ng Panginoon, mga kapatid, pinaalalahanan tayo. Huwag tayong sasama sa mga lugar, mga kapatid, sa mga... Hallelujah! Madadala tayo sa labas. Amen? Mga kabataan, I encourage you, go to those who are fire starters, hindi fight starters. Amen? Amen ba, mga kabataan? Huwag tayong sasama sa mga taong gusto ng away. Huwag tayong sasama sa mga taong dadalhin lang tayo, mga kapatid. Join a community of believers who are passionate with God. Amen. Punta tayo sa church, mga kapatid, hindi sa party. Punta tayo sa church, hindi sa labas, mga kapatid. Hindi naman masama mag-engage. Hindi naman masayang maging masaya. Pero, pipiliin naman natin yan, sasamahan natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah! Sama tayo sa Bible studies! Sino umaten na Bible study natin dito? Oy, alam ko kilala ko kayo. Ha? Kahit di niya itaas yung mga kamay niyo. Oh, yung hindi pa sumasama sa Bible studies! Sama tayo sa Bible studies, mga kapatid! Amen! Samahan natin yung mga fire starter. Pero mas maganda, kung tayo ay isa sa mga fire starters, mga kapatid. Amen? Malaposporo lang, di ba? Yung pagsinindihan, mga kapatid, amen. Nakakasunog talaga. Praise the Lord. Engage in Bible studies, revival meeting, and spirit-filled. Sabi, mga kapatid, spirit-filled gatherings, hindi alcohol gathering. Praise the Lord, praise the Lord, mga kapatid. Be accountable to mentors and spiritual friends. Amen po ba, mga kapatid? Ay, huwag tayo puro kabataan lang. Mga nanay. Mga nanay, mga tatay. Yung mga kumpare at kumari natin dyan. Kung hindi pa natin sila nasasama sa Bible studies, tayo naman yung maging fire starters, mga kapatid. Amen? Isa natin, mga kapatid. Amen? Mag-akay tayo ng mga kapatid natin sa gawain ng Panginoon. Amen? When we seek God with all our heart, He promised to draw near to us, mga kapatid. So, James 4:8, the fire may have dimmed, but the Holy Spirit is always ready to rekindle it, mga kapatid. It's just open your heart and let Him come in. Amen? Praise the Lord. So, rekindle the fire of the Holy Spirit, mga kapatid. Sana, pag tayo dito ay, hallelujah, nagtawag, mga kapatid, ng infilling of the Holy Spirit, tayong lahat ay ready, mga kapatid. Tayong lahat ay passionate, mga kapatid, na magpakapuspos sa harapan ng Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Bear with me, mga kapatid. I am come to my conclusion. Sabi po dito, hallelujah, fan the flame, ang sabi ng Timothy, mga kapatid. And I want to give you some steps, mga kapatid, para paypayan. Ready na ba kayo? Ready na ba, mga pamaypay nyo dyan? Mga kapatid, fan the flame, mga kapatid. Daily devotion. O, di ba, natahimik sila. Alam niyo po yung daily devotion. Huwag niyo po yung mamaliitin. Alam ko maliit yan. Haba? Parang ako lang. Pero, di ba? Small but? O, di ba? Alam niyo? Di ba? Mga kapatid, yung araw-araw nating pagbabasa ng salita ng Diyos, yung araw-araw nating pananalangin, yung araw-araw nating pag-engage sa salita ng Panginoon, di natin namamalayan, nagpapatibay yan sa atin. Hindi natin namamalayan, para yung iniipon nating stones, mga kapatid. Iniipon natin. Alam niyo po ba yung mahilig dito na pag may naliligo kayo, nagsiswimming kayo, nag-iipon ng bato. Tapos pinapatong-patong. Yan.
Oh, Monday, prayer and devotion. Tuesday, Wednesday. Hanggang sa, hindi mo namamalayan, nakabuo ka na ng tower. Ah, di ba? True mga kapatid, di ba? Parang simple, parang nababaliwan na natin everyday. Pero habang tumatagal, habang naiipon mga kapatid, yung ginagawa nating effort sa harapan ng Panginoon, yan pa po ang magpapatibay sa atin mga kapatid. Amen? Kaya wag natin kalimutan ang ating daily devotion. Set aside a daily prayer and worship mga kapatid and Bible reading on yourself, mga kapatid. Hallelujah. Another is repentance and surrender. Huwag natin kakalimutan, mga kapatid, na bawat minuto ng buhay natin, maaari po tayong magkasala sa harapan ng Panginoon. Pwede po tayo, mga kapatid, maihiwalay sa Panginoon. Let go of our spiritual complacency and ask the Holy Spirit to reignite our passion, mga kapatid. Ibalik ng Diyos yung ating init, mga kapatid. Ibalik ng ating Diyos, mga kapatid, hallelujah, ang ating paglilingkod. Fellowship with fire bearers. Yan. Kaya kayo malakas mga kapatid na mga kabataan kasi kasama nyo mga fire starters, mga fire bearers. Kaya masaya kayo. Amen? Nai-ignite kayo na magkakasama. Surround yourself with passionate believers who inspire you and step out of faith. Kaya na natin ngayon, mga kapatid, dahil malakas tayo, nagkakaroon tayo ng araw-araw, mga kapatid. Amen, na pagpupuri, pagpapasalamat, amen. Hallelujah, pananalangin sa Panginoon. Paglabas natin ng gawain ng Panginoon, kayang-kaya nating sumunod sa harapan ng Diyos. Amen? Kayang-kaya natin, mga kapatid, magawa ang iniuutos ng Diyos sa atin. Hallelujah, a bold of steps of obedience and allowing the Holy Spirit to work through you. Amen? Magagawa natin ang lahat ng mga bagay sapagkat kasama natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! In my conclusion, mga kapatid, hallelujah, just like a blacksmith, alam niyo po yung gumagawa ng mga swords, a piece of iron, mga kapatid. Amen? A blacksmith reheating a piece of iron that has cooled. Diba? Meron siyang hawak na iron, pinaiinit niya yon. Kailangan niyang idarang sa apoy. Hanggang sa magbaga. Tama ba? Babaga yun, mga kapatid, yung dinadarang sa apoy ng mga metal. Tapos nun, imomold niya. Imomold niya, tama ba, mga kapatid? Sa shape na gusto niya. Sa shape na sword na gusto niya, imomold niya. Habang minomold niya, mga kapatid, di ba, nawawala yung baga. Humihina. Namamatay. Then ano ulit ang gagawin niya? Isasalang ulit, ibabalik ulit. Hanggang sa umuli, mga kapatid, magbaga yung iron na minomold niya. Just see it, mga kapatid. Tingnan niyo, mga kapatid, ibabalik niya ulit yun, imomold niya ulit. Makikita niya, hindi pa rin pantay. Hindi pa ito yung gusto ko, hindi pa matibay, hindi pa sharp. Anong gagawin niya ulit, mga kapatid? Sasalang niya ulit, ibabalik niya ulit. You see, mga kapatid, it is just the way God is doing to us. God wants us to set on fire. The fire of the holy presence of God. Why? For us to be refined, empower, and rekindle our passion, mga kapatid. Hayaan lang natin yung pag-shaping. Hayaan lang natin minsan na namamatay yung apoy. Hayaan lang natin minsan na pupukpuk tayo. Minomold. Amen? Those fires sometimes make us hard. Tama ba, mga kapatid? Tumitigas yung iron pagka namawala yung baga.
Pero anong gagawin ng Panginoon? Idadarang muli sa apoy para tayo lumambot. Minsan, matigas yung puso natin bumalik sa Panginoon. Minsan, ang hirap natin, mga kapatid, pasunurin sa Panginoon. Paulit-ulit. Manalangin tayo, magpuri tayo, magpatuloy tayo sa Panginoon. Ang hirap, mga kapatid. Pero isa lang ang gagawin ng Diyos. Ibabalik tayong muli sa kanyang apoy, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Let us examine therefore ourselves today. Hallelujah. Of the word of the Lord with our spiritual flame. Hallelujah. Fan those flame, mga kapatid. Ang sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 6. Fan the flame, fan the gifts, fan the passion, fan the calling of the Lord. Paapuyin natin yan, mga kapatid. Pagbagain natin, mga kapatid. Ibalik natin ang init ng ating paglilingkod sa harapan ng Panginoon. Huwag nating tuluyang patayin ang apoy na nasa ating mga puso, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. I feel the presence of the Lord, mga kapatid. Let us feel the fresh touch of the Lord today, mga kapatid. Hallelujah. Let us ask God to reignite the fire. Hallelujah. Ask the Lord to reignite the fire in our heart. Ang sabi ng Romans chapter 12, verse 11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Hallelujah. Painitin natin, mga kapatid, muli ang paglilingkod natin sa harapan ng Panginoon. Upang sa ating paglilingkod sa Kanyang harapan, mga kapatid, hallelujah, wala namang ibang gusto ang Panginoon eh. God's desire is to fill His people with fresh fire. Hallelujah. May the Lord leave our hearts with burning brightly. Hallelujah for Him. Let us be committed in walking in prayer, worship, and power of the Holy Spirit. Magpatuloy tayo, mga kapatid, hallelujah, na gamitin ang ibinigay ng Diyos na gift sa atin para magpatuloy sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Let us all rekindle the fire of our spiritual life. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.